Magandang gabi sa inyong lahat, mga kagabi ng lagim. Ramdam nyo ba ang bigat ng hangin at ang tila walang katapusang patak ng ulan sa labas? Na tila may ibinubulong na panganib. Sa gabing ito, hahayaan nating balutin tayo ng dilim habang binubuksan ang isang lumang pahina ng lihim na matagal nang itinatago ng lupang ating tinitapakan. Ihanda ang inyong mga sarili, patayin ang ilaw at siguraduhing wala kayong kasama sa likuran. Dahil ang kwentong ito ay gigising sa mga kaluluwang hindi pinalad na matahimik. Huwag kayong lilingon dahil baka ang boses na maririnig nyo ay hindi na sa akin. Simulan na natin ang kwento ngayong gabi. Malakas ang buhos ng ulan sa liblib na Sitio San Roque sa bayan ng Basay, Samar, kung saan ang bawat patak ng tubig sa bubong ay tila marahas na sumbatan mula sa langit. Si Gardo, isang masipag na tricycle driver, ay nagmamadaling pumarada sa ilalim ng naghihingalong poste ng ilaw dahil sa baha na unti-unti nang umaapaw sa kalsada. Habang pinupunasan niya ang basang manibela, napansin niya ang isang anino sa tabi ng naglalakihang puno ng kawayan. Isang babaeng nakasuot ng kupas na puting barot saya ang nakatayo roon, basang-basa ang mahabang buhok at tila hindi alintana ang bagsik ng hanging amihan. Likas na matulungin ngunit may kaunting kabog sa dibdib, dahan-dahang pinalapit ni Gardo ang kanyang sasakyan upang alukin ng sakay ang estranghero. Nang matapatan niya ito, napansin niya ang kakaibang kaputian ng balat ng babae na tila ba walang dumadaloy na dugo sa mga ugat nito. Hindi ito gumagalaw, nakatitig lang sa malalim na baha habang ang kanyang mga paa ay bahagyang nakalubog sa putikan. Tinawag niya ito ng ilang beses, ngunit ang tanging tugon na natanggap niya ay ang nakapangingilabot na katahimikan na tila lumalamon sa ingay ng kulog. Nang sa wakas ay lumingon ang babae. Lalong naramdaman ni Gardo ang malamig na saksak ng takot sa kanyang buong katawan. Walang emosyon ang mga mata nito, ngunit may matinding pighati at galit na nakatago sa likod ng maputlang mukha. Ayon sa mga matatanda sa Samar, may mga kaluluwang ligaw na lumalabas kapag ganitong baha, mga biktima ng digmaan na hindi kailanman nakatikim ng basbas ng simbahan o maayos na libing. Bago pa man makapagsalita si Gardo, narinig niya ang isang napakahinang bulong na nagmula sa direksyon ng babae na nagtatanong kung nasaan ang kanyang katawan. Natatarantang pinaandar ni Gardo ang kanyang tricycle at mabilis na humarurot palayo, hindi na nilingon ang mahiwagang nilalang na naiwan sa dilim. Pagdating niya sa kanilang bahay, sinalubong siya ng kanyang nag-aalalang asawa na si Cora, na agad napansin ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sinubukan niyang ipaliwanag ang nakita, ngunit ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila nawawalan ng saysay dahil sa labis na takot. Simula ng gabing iyon, hindi na nakatulog ng maayos si Gardo, palaging nakatitig sa bintana na tila may hinihintay na kumatok. Pagkalipas ng 3 araw, tuluyan nang nawala sa sariling katinuan si Gardo. Madalas siyang makitang nakatulala at bumubulong ng mga salitang walang kahulugan. Ang kanyang kapitbahay na si Inigo ay nagtangkang tumulong
upang dalhin siya sa pinakamalapit na ospital. Ngunit huli na ang lahat para sa kawawang driver. Isang madaling araw, natagpuan na lamang si Gardo na naglalakad sa gitna ng baha habang tumatawa ng malakas bago tuluyang nawala sa paningin ng mga tao. Ang insidenteng ito ang nag-iwan ng malaking takot sa buong sityo. Isang babala na ang lumang sumpa ay nagbabalik na naman. Si Hector, ang bunsong kapatid ni Gardo na isang estudyante ng kasaysayan, ay hindi matanggap ang biglaang pagkawala at pagkabaliw ng kanyang kuya. Batid niya na may malalim na dahilan kung bakit nagkaganito ang kapatid, lalo na't bago ito mawala ay paulit-ulit nitong binabanggit ang babaeng basa sa ulan. Nagpasya si Hector na simulan ang sarili niyang imbestigasyon upang alamin ang katotohanan sa likod ng mga kwentong bayan na tila nagkakatotoo na ngayon. Naniwala siya na ang sagot ay nakabaon sa nakaraan ng kanilang bayan, partikular noong panahon ng pananakop. Humingi ng tulong si Hector sa kanyang matalik na kaibigan na si Lito, na pamilyar sa mga lumang dokumento ng base. Nagkita ang dalawa sa isang maliit na kainan, habang sa labas ay patuloy ang pagbuhos ng ulan na tila walang balak tumigil. Ikinuwento ni Hector ang lahat ng detalye, mula sa huling pasahero ng kanyang kuya hanggang sa mga kakaibang bulong na naririnig sa gabi. Mukhang seryoso si Lito habang nakikinig, dahil alam niyang ang pamilya ni Hector ay hindi ang unang biktima ng misteryosong babaeng ito sa kalsada. Bago natapos ang kanilang pag-uusap, pinigyan ni Lito si Hector ng isang lumang talaarawan na pagmamay-ari ng kanyang yumaong lolo. Ayon sa mga nakasulat dito, noong taong 1944, may isang malaking trahedya na naganap sa kagubatan malapit sa ilog, kung saan maraming sibilyan ang namatay. Ang mga bangkay ay hindi na narecover dahil sa biglaang pagbaha na tumangay sa kanila patungo sa mga tagong lugar na hindi na ginalugad. Dito, nagsimula ang hinala ni Hector na ang multong nagpapakita ay naghahanap ng kanyang nawawalang libingan at hindi titigil hanggat hindi ito nakakamit. Kinaumagahan, dinalaw ni Hector ang matandang si Aling Martha, na itinuturing na pinakamatandang naninirahan sa kanilang lugar, upang magtanong tungkol sa digmaan. Nakaupo ang matanda sa kanyang tumba-tumba. Malabo na ang mga mata, ngunit malinaw pa rin ang mga alaala ng takot at gutom noong kanyang kabataan. Nang banggitin ni Hector ang tungkol sa babaeng hindi na ilibing, biglang natigilan ang matanda at napahawak ng mahigpit sa kanyang krusipihong pilak. Tumingin ito sa labas ng bintana, kung saan ang ulan ay muling nagsisimulang pumatak ng mahina, ngunit may dalang kakaibang lamig. Ayon kay Aling Martha, ang babaeng nagpapakita ay si Nympha, isang magandang dalaga na nawala noong pinalikas ang mga tao dahil sa paparating na hukbo ng mga kalaban. Sinasabing nahiwalay ito sa kanyang pamilya habang tumatawid sa rumaragasang ilog sa gitna ng malakas na bagyo. Walang nakakaalam kung siya ba ay nalunod o may masamang nangyari sa kanya sa kamay ng mga sundalo
bago siya tuluyang naglaho. Ang sigurado lang ng matanda, walang sino man ang naglakas loob na hanapin ang kanyang katawan dahil sa takot na madamay sa gulo. Ipinaliwanag pa ng matanda na ang galit ni Nympha ay hindi lang dahil sa hindi siya nailibing, kundi dahil sa kataksilan ng ilang taga-baryo. May mga bulong-bulungan noon na may nakakita sa kanya, ngunit pinili siyang iwanan upang isalba ang sarili nilang mga kagamitan at buhay. Ang kataksilang ito ang nag-iwan ng malalim na sugat sa kaluluwa ng dalaga na naging dahilan upang maging mapaghiganti ang kanyang espiritu. Binalaan niya si Hector na ihinto na ang paghahanap dahil ang sino mang sumubok na makialam sa nakaraan ay laging sinusundo ng kamatayan. Hindi natakot si Hector sa babala ni Aling Martha, bagkus ay lalo pang nag-alab ang kanyang kagustuhang mahanap ang hustisya para sa kanyang kapatid. Pag-alis niya sa bahay ng matanda, nasalubong niya si Kiko, isang barangay tanod na madalas mag-duty sa gabi sa may tulay. Napansin ni Hector na maputla rin si Kiko at tila may malalim na iniisip habang hawak ang kanyang lumang flashlight. Nagtanong si Hector kung may napapansin ba itong kakaiba sa mga nakaraang gabi ng pagbaha sa paligid ng sitio. Umamin si Kiko na noong nakaraang gabi lang, habang nagpapatrolya siya sa may tulay, narinig niya ang iyak ng isang babae mula sa ilalim ng sapa. Nang tignan niya ito, nakitaan niya ang mga bakas ng basang paa na patungo sa kagubatan, ngunit walang taong naroroon. Natakot siya kaya agad siyang bumalik sa outpost at hindi na tinapos ang kanyang tungkulin dahil sa matinding pangangatog ng tuhod. Pinayuhan niya si Hector na huwag nang pumunta sa lumang tulay kapag sumapit na ang dilim at malakas ang ulan. Dahil sa mga impormasyong nakuha, nagpasya si Hector na humingi ng tulong kay Melechio, isang lokal na eksperto sa mga espiritual na bagay sa base. Si Melechio ay kilala sa pagiging tahimik, ngunit marami itong alam tungkol sa mga ligaw na kaluluwa na nakatali sa lupa. Sa loob ng kanyang tahanan na puno ng mga tuyong dahon at kandila, pinakinggan niya ang salaysay ng binata ng may seryosong mukha. Sinabi niya kay Hector na ang multo ni Nympha ay mas lumalakas dahil sa patuloy na pagbaha na nagpapaalala sa kanyang kamatayan. Ipinaliwanag ni Melechio na ang tanging paraan upang mapatigil ang paghihiganti ng multo ay ang paghahanap sa kanyang mga labi at pagbibigay ng disenteng libing. Ngunit ang paghahanap ay hindi magiging madali dahil ang kagubatan ay pinamumunuan na ng mga negatibong enerhiya na dala ng galit ng espiritu. Binigyan niya si Hector ng isang proteksyon, isang maliit na supot ng itim na asin at benditadong langis na magagamit kung sakaling makaharap nito ang multo. Nagpasalamat si Hector at naramdaman na malapit na niya matuklasan ang katotohanan. Habang naglalakad pabalik si Hector, nakita niya ang kanyang pinsan na si Nicanor na nagmamadaling lumabas mula sa lumang munisipyo na may dalang mga mapa. Si Nicanor ay nagtatrabaho sa engineering department, kaya pamilyar ito sa mga pagbabago sa heograpiya ng base mula noong panahon ng digmaan. Ipinakita niya kay Hector ang lumang kurso ng ilog na tuyo
na ngayon ngunit naging sapa na lamang dahil sa mga nakaraang pagguho ng lupa. Doon napagtanto ni Hector kung saan posibleng inanod ang mga labi ni Nympha. 7 dekada na ang nakalilipas. Kasama si Lito, pinuntahan ni Hector ang natukoy na tuyong bahagi ng ilog na ngayon ay nababalutan na ng makapal na talahib at matatayog na puno. Habang naglalakad sila sa masukal na daan, ang tunog ng kulog sa kalangitan ay tila nagbabantang paalisin sila sa lugar na iyon. Ang bawat hakbang nila sa basang lupa ay lumilikha ng kakaibang tunog na nagpataas ng balahibo ni Lito na kanina pa lumingon-lingon sa paligid. Nararamdaman nila ang bigat ng hangin, isang senyales na pumasok na sila sa teritoryo ng isang hindi matahimik na nilalang. Nakarating sila sa isang malalim na lambak kung saan ayon sa lumang mapa ay doon nagtatapos ang agos ng tubig noong panahon ng baha noong digmaan. Habang naghuhukay sila gamit ang dalang pala, napansin ni Hector ang isang lumang bakal na kabibe na bahagi ng lumang kagamitan ng mga sundalo. Lalo silang nagsumikap sa kabila ng dumaraming lamok at lumalakas na patak ng ulan na unti-unting pumupuno sa kanilang hinuhukayan. Alam ng dalawang magkaibang binata na oras na lang ang kanilang hawak bago tuluyang maging mapanganib ang gabi doon. Biglang huminto si Lito nang makaramdam siya ng malamig na hangin na tila humahaplos sa kanyang leeg kahit nasarado ang kanyang jacket. Nang tumingin siya sa itaas ng gully, nakita niya ang isang figura ng babae na nakatayo sa gilid ng talampas, nakatitig sa kanila pababa. Sumigaw si Lito sa takot at nabitawan ang kanyang pala, dahilan upang mapatingin din si Hector sa direksyong itinuturo ng kanyang kaibigan. Ang maputlang mukha ni Nympha ay malinaw na makikita sa ilalim ng liwanag ng kidlat na gumuhit sa madilim na kalangitan. Hindi gumagalaw ang multo, ngunit ang kanyang mga mata ay tila naglalabas ng matinding pighati na naramdaman mismo ni Hector sa kanyang puso. Naalala ni Hector ang proteksyon na ibinigay ni Melesio, kaya agad niyang inilabas ang supot ng itim na asin mula sa kanyang bulsa. Sa isang kurap ng mata, ang figura ng babae ay biglang naglaho. Iniwan ang dalawang binata na basang-basa sa takot at ulan. Nagpasya silang itigil muna ang paghuhukay at bumalik sa baryo bago pa man sila tuluyang mapahamak sa loob ng gubat. Habang naglalakad sila pabalik sa kalsada, nakatagpo nila si Isagani, isang matandang mangangaso na madalas na pumasok sa kagubatan kahit sa kalagitnaan ng gabi. Nagtaka si Isagani kung bakit nandoon ang dalawang binata sa ganoong oras at sa gitna ng masamang panahon na delikado para sa sinuman. Ikinuwento ni Hector na hinahanap nila ang mga labi ng mga biktima ng digmaan upang matulungan ang kanyang nawawalang kapatid na si Gardo. Umiling si Isagani at sinabing ang lugar na iyon ay sinumpa na mula pa noong kanyang kabataan. Isinalaysay ni Isagani na tuwing buwan ng Mayo, kung kailan madalas ang ulan, nakakarinig siya ng mga daing ng maraming tao mula sa ilalim ng lupa. Hindi lang si Nympha ang nandoon, kundi marami pang iba
na kasamang inanod ng malaking baha noong panahong iyon ng matinding kaguluhan. Ang buong lambak ay tila naging isang malaking mass grave na nakalimutan na ng kasaysayan at ng mga mamamayan ng Basay. Dahil dito, ang galit ng mga espiritu ay sama-sama at mas mahirap patahimikin kaysa sa inaasahan ni Hector. Nang makabalik sa bahay, agad na binalikan ni Hector ang mga tala na ibinigay sa kanya upang maghanap pa ng ibang koneksyon sa pamilya. Natuklasan niya na ang lumang kapitan ng baryo noong panahon ng digmaan ay may direktang kinalaman sa hindi pagtulong kay Nympha noong huling gabi nito. Ang kapitan na iyon ay walang iba, kundi ang lolo ng kasalukuyang pamilyang namumuno sa kanilang sitio ngayon na nagpapanatili ng lihim. Ang pagkaantala ng hustisya ay sadya pala upang maprotektahan ang pangalan ng isang kilalang pamilya sa bayan. Dahil sa takot na baka mabulgar ang lihim, pinuntahan ni Hector ang bahay ni Kapitan Gardo. Nakapangalan ng kanyang kuya ngunit magkaiba ng pamilya upang magbanta. Subalit, bago pa man siya makarating, nalaman niya na ang kapitan ay bigla ring sinumpong ng matinding lagnat at takot matapos makakita ng babae sa kanyang bakuran. Mukhang hindi na pumipili ang multo ng bibiktimahin, basta't may kinalaman sa nakaraan o sa lugar, lahat ay kasama sa kanyang galit. Lalong sumidhi ang takot sa buong komunidad dahil sa sunod-sunod na pangyayari. Ang gabi ay naging mas lalong madilim habang ang baha sa buong Sitio San Roque ay umabot na sa tuhod ng mga mamamayan. Marami na ang lumikas patungo sa mas mataas na bahagi ng bayan, ngunit si Hector ay nanatili sa kanilang bahay upang bantayan ang mga dokumento. Nararamdaman niya na ang multo ay unti-unting lumalapit sa kanyang kinaroroonan. Dala ang lamig na nagmumula sa sapa. Sa bawat pagkulog, ang anino ng mga puno sa labas ay tila nagiging mga kamay na gustong umabot sa kanyang bintana. Habang nag-aayos ng mga gamit, narinig ni Hector ang isang katok sa kanilang pintuan na sinundan ng mahinang tinig ng isang babaeng humihingi ng tulong. Alam niyang hindi ito ordinaryong tao dahil ang boses ay tila nagmumula sa ilalim ng tubig. May kasamang tunog ng bula at agos. Tumingin siya sa siwang ng pinto at nakita ang maputlang mukha ni Nympha na nakadikit sa salamin. Ang mga mata nito ay nakatitig ng diretso sa kanya. Ang proteksyon na asin na nakalagay sa may pintuan ay biglang natunaw at naging itim na likido. Mabilis na umatras si Hector patungo sa kusina habang ang pinto ay dahan-dahang bumukas kahit na ito ay nakalak ng mahigpit mula sa loob. Ang malamig na tubig baha ay nagsimulang pumasok sa loob ng bahay. Dala ang amoy ng nabubulok na halaman at basang lupa mula sa kagubatan. Naramdaman ni Hector ang matinding bigat sa kanyang dibdib na tila ba may pumipigil sa kanya na huminga o sumigaw para humingi ng sakay. Sa puntong ito, alam niyang ang multo ay hindi lang basta nagpapakita, kundi handa ng pumatay. Sa gitna ng takot, naalala niya ang benditadong langis na ibinigay ni Melecio
kaya agad niya itong ibinuhos sa kanyang mga kamay at nagdasal ng taimtim. Ang figura ni Nympha ay huminto sa may sala. Ang kanyang puting damit ay patuloy na nagpapapatak ng maitim na tubig sa sahig ng bahay. Sumigaw si Hector at tinanong kung ano ang talagang gusto nito upang matapos na ang lahat ng paghihirap ng kanilang baryo. Ang multo ay hindi sumagot sa pamamagitan ng salita, kundi itinuro ng kanyang maputlang daliri ang direksyon ng lumang sapa. Kinabukasan, sa tulong ng ilang matatapang na kapitbahay tulad ni Lito at Nicanor, nagpasya silang bumalik sa lambak sa kabila ng patuloy na masamang panahon. Bitbit ang mga kagamitan at ang gabay mula sa mga lumang mapa. Hinalughog nila ang bahagi ng sapa na itinuro ng multo kagabi. Habang naghuhukay sa ilalim ng isang malaking ugat ng puno ng balete, may natamaan silang matigas na bagay na hindi katulad ng mga bato sa paligid. Isang luma at kalawanging kahon ang dahan-dahan nilang iniahon mula sa maputik na ilalim ng sapa. Nang buksan nila ang kahon, laking gulat nila nang makita ang mga buto ng tao na natatakpan ng mga piraso ng lumang puting tela na barot saya. Kasama sa mga labi ang isang pilak na kwintas na may nakaukit na pangalang Nympha. Isang patunay na ito nga ang nawawalang dalaga. Lahat ng naroon ay nakaramdam ng lungkot at kilabot dahil sa wakas ay natagpuan na ang katawang 7 dekada ng naghahanap ng katarungan. Ngunit ang kakaibang pakiramdam ng takot ay hindi pa rin nawawala sa paligid ng lambak. Agad nilang ipinaalam kay Melecio ang natuklasan upang maihanda. Ang isang ritual ng pagpapakalma bago dalhin ang mga labi sa sementeryo ng base. Sinabi ng matanda na kailangang gawin ang ritual sa mismong gabi kung kailan pinakamalakas ang ulan upang tuluyang maputol ang ugnayan ng espiritu sa lupa. Nag-ambag ang mga taga-baryo upang makabili ng maayos na kabaong para sa dalaga na matagal na nilang pinabayaan at kinalimutan. Inisip ni Hector na ito na ang katapusan ng bangunggot na sumira sa buhay ng kanyang kapatid. Pagsapit ng gabi, tinala nila ang kabaong sa lumang kapilya ng sitio kung saan nagsimulang mag-alay ng mga dasal ang mga natitirang matatanda. Ang buong paligid ay nababalutan ng liwanag ng mga kandila na tila nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng nagngangalit na bagyo sa labas. Si Hector ay nakatayo sa may gilid, nakatitig sa kabaong habang umaasa na ang kanyang kuya na si Gardo ay bumalik na sa katinuan saan man ito nagtatago. Ngunit ang takot ay may iba palang plano para sa huling bahagi ng gabing ito. Habang nasa gitna ng pagdarasal ang mga tao sa kapilya, ang mga kandila ay biglang napatay ng sabay-sabay kahit walang hanging pumasok mula sa labas. Ang baha sa labas ay biglang tumaas ng mabilis. Dinala ang malalaking alon na sumira sa lumang pinto ng kapilya at pumasok sa loob. Ang mga tao ay nagpanik at nagsimulang magtakbuhan patungo sa altar habang ang tubig ay mabilis na umabot sa kanilang mga baywang. Sa loob lang ng ilang sandali,
Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na figura ang dahan-dahang lumitaw sa ibabaw ng lumang kabaong ni Nympha. Hindi lang si Nympha ang nagpakita, kundi marami pang ibang mapuputlang anino ng mga tao na may mga sugat at basang damit ang sumunod sa kanya. Sila ang mga kaluluwa ng iba pang biktima noong digmaan na kasamang hindi na ilibing ng maayos dahil sa kapabayaan at kataksilan ng nakaraan. Napagtanto ni Hector na ang katarungang hinahanap ay hindi lang para sa isang tao, kundi para sa lahat ng ibinaon sa limot ng kanilang mga ninuno. Ang galit ng buong lambak ay narito ngayon upang singilin ang buong sitio San Roque sa kanilang mga kasalanan. Ang multo ni Nympha ay tumingin ng diretso kay Hector, ngunit sa pagkakataong ito ay may hawak na siyang isang lumang listahan ng mga pangalan. Nakita ni Hector ang kanyang sariling apelyido sa listahan, gayon din ang mga pangalan ng pamilya ni Nalito, ni Canor at ng kapitan ng baryo. Ang sumpa ay hindi pala matatapos sa simpleng paglilibing, kundi sa pagbabayad ng dugo ng mga kaapuan ng mga taong nagtaksil sa kanila noon. Isang malakas na hiyaw ang nagmula sa mga multo na nagpatakbo sa lahat ng tao palabas ng kapilya patungo sa baha. Sa gitna ng rumaragasang tubig, nakita ni Hector ang kanyang kapatid na si Gardo na nakatayo sa malayo. Ngunit ang mga mata nito ay wala ng buhay at tuluyan ng naging bahagi ng mga ligaw na espiritu. Sinubukan niyang abutin ang kapatid, ngunit ang agos ng baha ay napakalakas at unti-unti siyang hinalot pababa sa ilalim ng madilim na tubig. Habang lumulubog si Hector, narinig niya ang huling bulong ni Nympha na nagsasabing tapos na ang paghihintay at oras na para sila naman ang mawala. Ang buong sityo ay tuluyang nilamon ng baha at ng nagngangalit na kasaysayan. Kinaumagahan humupa ang baha, ngunit ang buong sityo San Roque ay naging isang ghost town na walang natirang buhay o bakas ng mga tao. Ang mga labi ni na Hector at ng kanyang mga kasama ay hindi na kailanman natagpuan. Tila ba dinala sila ng ilog patungo sa parehong lambak kung saan nagtatago ang mga lumang buto. Ang kapilya ay naiwang nakatayo, ngunit puno ng putik at mga lumang kagamitan na nagpapaalala sa trahedya ng gabing iyon. Ang Basay Samar ay nagkaroon ng bagong kwento ng katakutan na hinding-hindi malilimutan ng mga susunod na henerasyon. Nakalagay na ngayon sa mga talaan ng bayan ang biglaang pagkawala ng isang buong komunidad dahil sa isang flash flood na walang kapareho sa kasaysayan. Ang mga karatig bayan ay natatakot nang lumapit sa lugar na iyon, lalo na tuwing sumasapit ang panahon ng tag-ulan at malalakas na bagyo. May mga mangingisda na nagsasabing nakakakita pa rin sila ng isang babaeng puti na may kasamang maraming anino na naglalakad sa ibabaw ng tubig tuwing madaling araw. Sila ang mga hindi nalibing na ngayon ay mayroon ng bagong kaharian sa ilalim ng sapa. Ang aral ng kwentong ito ay malinaw at mabigat para sa ating mga nabubuhay pa sa mundong ito. Ang mga kasalanan ng nakaraan ay hindi basta-basta nawawala sa paglipas ng panahon.
ang hustisya na ipinagkait sa mga yumao ay mananatiling isang utang na may kasamang malaking interes na sisingilin sa mga walang muwang na salinlahi. Huwag nating hamakin ang alaala ng mga nauna sa atin at huwag nating ibaon sa limot ang kanilang mga paghihirap dahil ang kasaysayan ay may sariling paraan ng pagbawi. Kung may naririnig kayong bulong sa gitna ng ulan, baka oras na upang magdasal at humingi ng tawad. At diyan na nagtatapos ang kwento natin ngayong gabi, mga kagabi ng lagim. Isang nakapangingilabot na paalala na ang bawat lupang ating tinatapakan ay may kwentong nakabaon na naghihintay lang ng tamang panahon upang muling mabuhay at maningil. Ang kwento ni Nympha at ng buong Sitio San Roque ay patunay na ang tunay na horror ay hindi lang nagmumula sa mga multo, kundi sa kalupitan at kapabayaan ng tao na nag-iiwan ng sugat sa mga kaluluwa. Sana ay kapulutan natin ito ng aral at huwag nating kalimutan ang mga pumanaw na nangangangailangan ng ating mga panalangin. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kagabi ng lagim, na nakinig at sumama sa paglalakbay ng ating kwento ngayong gabi. Ang inyong patuloy na pagsuporta ang nagbibigay buhay sa bawat kwento ng kababalaghan na ating pinagsasaluhan sa dilim. Huwag ninyong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel na Gabi ng Lagim at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload na tiyak na magpapatayo ng inyong mga balahibo. Mag-iwan din kayo ng comment kung anong bahagi ng kwento ang pinakakinatakutan ninyo. Hanggang sa susunod na gabi ng lagim, matulog kayo ng may kasamang liwanag at tandaan, huwag kayong lilingon sa likod.